Start na tayo. Mamaya na po ulit tayo mag-shoutout ha, guys ha. Okay. So, ang first topic po natin mga kababayan ay eto po. Yan. Okay. Okay, ano 'to? Yan. Mga guys 'no, isang public teacher. Uy, sabi po ng isang public teacher, "Hanggang kailan kami mag-a-adjust?" Nagulat at dismayado ang isang public school teacher sa Caloocan na si Monty dahil sa ipatutupad na 3-term school calendar ng Department of Education simula school year 2026 to 2027. Para sa kanya, madalos-dalos ang naturang reforma at hindi ito ang tamang panahon para baguhin ang school calendar, lalo't marami pang kinakaharap na suliranin ang sektor ng edukasyon. Sandali lang. So, ayaw po niya 'no, ayaw po niya na baguhin 'no, itong school calendar. Sandali, samantala mariin ding tinutulan ng Alliance of Concerned Teachers ang nasabing reforma na anyay hindi tumutugon sa ugat ng problema sa edukasyon. Ayon sa grupo, sa halip ng mga panibagong pulisiya, mas kailangan ng mga guro ang dagdag sahod. Dinagdagan na nga, 'di ba? Anong gusto mo? Dagdagan ulit. Dinagdagan na nga. Mas kailangan ng mga guro ang dagdag sahod. Dinagdagan na nga eh. Benepisyo, dinagdagan na nga eh. At sapat na pondo, ano bang gusto ng ACT teachers? Kakadagdag lang, dadagdagan na naman ulit. Ay ba eh. Kayo na kaya ang mag-DepEd? Kayo na kaya ang maging mamuno ng bansa? Tingnan natin. Baka nga hindi kayo magdagdag eh, no? Kapag kayo ang namuno sa bansa. Okay, ayon sa grupo, nabasa ko na pa yan. Nabasa ko na yan, no? At sapat na pondo para matugunan ang kakulangan sa classroom. Ginagawa na nga eh. Reklamo kayo ng reklamo, mga gunggong kayo, no? Sabi pa niya, yun nga, para daw matugunan ang mga kakulangan sa classroom, sapat na pondo daw, guro at learning resources. Aba, tinutugunan na nga, ano pang reklamo niyo? So guys 'no, ang sabi dito, ah, in-adjust daw kasi ang, 3-term school calendar 'no. Ipapatupad na ngayong 2026 itong 3-term school calendar ng DepEd at, ng DepEd or Department of Education simula ngayong school year. So, pumapatak mga kaibigan, ano na ba school year natin ngayon? Bumalik na po ba sa June, 'no? Kasi ang pagkakaalam ko 'di ba binalik na sa June ang ating school year, 'no? So, sandali guys, tignan nga natin. Ah, kasi sa panahon namin ano, June, 'di ba? School year. Ngayong, 2026. Tignan natin, Check natin guys. Yan. So, ayan, ang school year 2020, nagsimula noong Hunyo 16. Eto 2025 to 2026 to ay nagsimula noong Hunyo 16. O tama nga, so binabalik na po talaga 'no, binabalik na po sa June na natapos noong March 31. Ah, okay. Para naman sa school year 2026 to 2027, ang DepEd ay naghahanda para sa pagpapatupad ng 3-term school calendar, ngunit hindi pa ganap na inalalabas ang eksaktong petsa ng pagsisimula ng klase. May ilang paaralan tulad ng Filipino Institute na nakatakda ng pagsisimula ng klase sa Hulyo 1, 2026, ngunit maaring magkaiba ang petsa depende sa uri ng lokasyon ng paaralan.
So, wala pa pala hindi pa pala naglabas guys 'no ng exact, date kung, kailan 'no itong, 3-term school calendar na tinatawag 'no. Kung hindi ako nagkakamali, yung 3-term school calendar na gustong sabihin dito, ito yung ano, ito yung paghahati-hati 'no, nung sa panahon ko mga kaibigan, sa panahon ko ang tawag kasi dito yung halimbawa may first grading, second grading, third grading, fourth grading 'no. So, kung hindi ako nagkakamali ito yun, 4 'no, 4 na grading or first period, second period, third period, fourth period 'no, nagpaiba-iba ng ano, nagpaiba-iba ng tawag 'to, Pero sa panahon ko ang tawag grading, first, second, third, fourth grading, 'yun ang, tawag 'no. Pero para sa akin mga kaibigan, kung sakaling totoo na gagawin na lang third 'no, third, term itong school calendar, 3 term na lang ang, school calendar kung sakali 'no na totoo 'yun na magiging parang first grading, second, third grading, parang magiging gano'n na lang 'no, correct me if I'm wrong, pero ito yung pagkakaintindi ko. Sa tingin ko guys, kung bilang isang dating guro, mas maaluwan 'yun sa akin, mas pabor 'yun sa akin, sa tingin ko guys 'no. Kasi tulad ko noon, ako ay nagtuturo sa private school. Ang private school po kasi although naka-align po kami sa, DepEd, pero kami yung gumagawa ng sarili naming test papers 'no. Ako dahil advisory class ako 'no, may advisory class ako, gumagawa ako ng sarili kong test paper. Every ano 'yan, every quarter 'yan or every period 'yan 'no, first, second, third, fourth. So, every time na, na mahati 'no, every time na first, second, third, fourth grading, gumagawa ako niya ng sarili kong ano, test paper 'no. Ako nagpe-prepare ng mga questions. Pero naka-align 'yun sa curriculum pa rin ng DepEd na ginawa ko pa rin. Kasi ako guys yung gumagawa ng curriculum 'no, sa aking department, preschool department, ako yung gumagawa ng curriculum. Siyempre pinapa-approve lang sa ano, sa principal 'no, sa directress. Pero meaning to say, ang teacher, lalo na kung private, kami yung gumagawa, matrabaho sa'min yun. Tapos, kami pa rin ang gumagawa ng mga Excel, ng grades, magco-compute. Biruin mo 4 yan, 4 na quarter yan. Tapos kami pa rin siyempre bago ang lahat, che-checkan mo muna 'yan, lahat ng kanilang mga books, nila ng yung kanilang mga assignment, lahat lahat iche-check mo, 'di ba? So, matrabaho yung 4 na term. Samantalang 'pag sinabi mong 3 term, bawas trabaho yun. So, kung ako yung guro, eh, pabor ako dito sa 3 term. Kasi bawas bawas trabaho sa akin yun. Biruin mo, yung dati, 4 na beses ka na magco-compute ng grades, 4 na beses ako na gumagawa ng ano, ng examination, 4 na beses ako na dami-daming trabaho. Samantalang dito 3 term na lang. Aba, kung ako ang guro hindi ako magrereklamo. Bawas trabaho para sa akin 'yan. Para sa akin 'yan guys 'no. So, siguro 'wag na lang magreklamo 'no, tingnan na lang muna, adjust-adjust na lang tayo. Tutal tayo namang mga Pilipino, adjustable tayo kahit anumang sitwasyon, kahit anumang ibato sa atin na mga bago, 'di ba? Adjustable tayo. Puwera na lang kung may utak DDS ka, hindi ka talaga makaka-adjust. Mas gugustuhin mo magreklamo kapag utak DDS ka, 'di ba? Kasi 'yan naman ang, papel ng mga DDS sa buhay, sa kanilang buhay, magreklamo, 'di ba? At, kaysa, gawin kung ano yung, inuutos, magrereklamo sila. Kapag kapag hindi si Digong, kapag hindi ang Duterte ang nagsasabi sa kanila. Pero kapag yung Duterte, kahit mali, hindi sila magrereklamo, baw lang sila ng baw. Sige, samba sila ng samba, baw sila ng baw kapag hindi Duterte. Pero eto, dahil Marcos,
Dahil Marcos admin, magrereklamo, 'di ba? "Oh, sorry po, ah, hindi ko alam kung DDS ba itong nagrereklamo na 'to, na guro 'no, sa Caloocan City." Pero masasabi ko sa kanya, "Wag ka na lang magreklamo, sumunod ka na lang 'no." Okey, 'yan. So, kung totoo 'yan, para sa akin 'no, para sa, akin na bagong na dating guro, maganda 'yan, 'yan. So, dako naman tayo sa susunod nating topic. Eto na nga po, up to Ombudsman to review alleged ICI findings clearing Romualdez and flood control mess, Palas. Yan po sabi ng palasyo, no? Malacanang is leaving it up to the Office of the Ombudsman and the Independent Commission for Infrastructure to reveal the findings of the report allegedly clearing former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez of involvement in anomalous flood control projects, a palace official said on Monday. Hayaan na lang po natin ang ombudsman na mag-reveal nito para po bilang respeto. Communications Undersecretary Claire Castro said in a press briefing. Alam niyo mga kaibigan, no, ito masasabi ko, no, ito guys, itong, alam naman natin, no, yung ICI findings, ang sabing ganon po, patungkol po ito, no, sa kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po, no adverse findings. At hindi po sila nakakita ng fault or guilt 'no kay, dating Speaker Martin Romualdez. Ito po kasi si dating speaker nung siya po ay pinatawag ng ICI, pumunta po siya dun. Nag-present po siya dun ng kanyang, mga ebidensya 'no, na ipinapakita niya na hindi ako dito kasama sa flood control mess. Nag-present po siya do'n ng mga dokumento, video, at siya po ay under oath, 'no? So, dito po, itong ICI po na 'to ay ano po 'yan, may dating judge, merong, dating DPWH secretary, 'no? So, meaning to say mga kaibigan, may ano 'yan sila, alam nila kung paano mag-cross-examine, alam nila kung nagsisinungaling. Merong dalang ebidensya, merong dalang mga dokumento, may video, under oath. So guys, alam nila 'yan. Makikita nila 'yan sa tao habang kino-cross-examine sa mga dokumento. Madali lang malaman mga kaibigan kapag ang isang tao ay nagsisinungaling or hindi. Dito sa part ni dating Speaker Martin Romualdez ay nakita po nila na wala, wala silang makita na katibayan na si dating Speaker Martin Romualdez ay kasama po dito sa pagki-kickback dito po sa ah, mga bilyong-bilyong pera na nawawala 'no, dito po sa flood control mess. At kita niyo naman mga kaibigan 'no, etong mga DDS, si Vice President Sara Duterte, si Saldico, si Gutesa, yung mga nag-aakusa dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakita niyo naman siguro hanggang akusasyon lang, hanggang hanggang laway lang, pero wala po silang naipresenta na mga dokumento, wala po silang naipresenta na mga, valid na mga videos, mga valid text messages or whatsoever, 'no? Meaning to say, ay nakabatay lang po sa tsismis yung kanilang sinasabi. At kapag ganyan po na nakabatay lang po sa tsismis, ibig po sabihin hindi po ito puwedeng paniwalaan, 'di ba? Eh, kawawa naman yung mga tao pala na ikakanta tapos sabihin, "Oh, ito si ano ganito, oh, kasama yan sa flood control, anomaly, ay kumikbak yan." Puro tsismis tapos papaniwalaan? Oh, mahirap po 'yun 'no? So, dito po mga kaibigan 'no, ang sabi po ng Malacanang ay hayaan na lang natin si Ombudsman na mag-reveal nito bilang respeto 'no? Naalala ko lang po yung sinabi dati ni,
ni DILG Secretary John Vic Remulla, 'no? At saka na rin si ano, at saka na rin si, ano 'to, si DOJ Secretary 'no, Boying Remulla. Eto po mga kaibigan, sabi po ni naalala ko, sabi po ni DILG John Vic Remulla, hindi daw makita, yung kamay 'no, ni dating Speaker Martin Romualdez. Hindi makita yung kamay ni dating Speaker Martin Romualdez na naka-dip 'no, dito sa issue na 'to. Kasi si dating Speaker Martin Romualdez hindi siya kumakausap ng mga kontratista o mga kontraktor, hindi siya kumakausap. Hindi rin daw kumakausap si dating Speaker Martin ng mga district engineer, yung mga city engineer, at hindi rin siya kumakausap ng mga opisyales sa DPWH. Meaning to say, wala po talaga, hindi makita. Wala ding money trail, wala ding bank records. Tiningnan din, 'di ba? Tiningnan yung mga ari-arian ni dating Speaker Martin Romualdez, wala din namang makita, 'di ba? So, ayan mga kaibigan, nakabatay lang sa hearsay yung mga sinasabi patungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa hearsay lang talaga nakabatay. Wala pong katotohanan. Kasi guys 'no, madali lang naman 'yan, kapag involved talaga madali lang naman malaman. Kita niyo mga kaibigan, eto ha, i-ano ko lang 'no, konting segue. Tingnan niyo si Chis Escudero, oh, si Chis Escudero inamin niya mismo, inamin niya yung 142 billion. Sabi niya maliit pa nga daw 'yan, sabi niya maliit pa nga 'yan, kung ikukumpara mo doon sa ano, ilang porsiyento lang 'yan kung ikukumpara mo doon sa napakalaking, 2025 national budget. Kita mo nga naliliitan pa siya sa 142 billion ba 'yun 'no, mga kaibigan, naliliitan pa siya. At ang sabi pa niya ah, 'yun daw mga kaibigan ay ah, itong insertions na 'yan mga kaibigan ay ano daw, kung titingnan daw natin ay balewala daw 'yan kung ikukumpara nga 'no, sa laki ng 2025 national budget. So dito kitang-kita, na umaamin siya, maliit pa daw 'no, maliit pa nga daw 'yun. Tapos ang sabi pa niya guys, ah, inaakusahan niya si dating Speaker Martin Romualdez, 'di ba ang ingay-ingay niya, sabi pa nga niya, ito daw yung name that cannot be mentioned 'no, sabi niya hindi daw puwedeng i-mention yung pangalan 'no, Martin Romualdez. Tapos guys, nakita yung CCTV, pumunta siya 2 beses sa House of the Representative 'no, 2 beses siya pumunta, hindi siya nakabarong 'no, mga kaibigan. Holiday, take note, holiday ng mga araw na yon nung pumunta siya, holiday, nakita yung kanyang CCTV, 'di ba? So, anong ginagawa mo dun? Nung tinanong ang opisina ni Chis Escudero, anong ginagawa niya dun? Anong sabi? Guys, binibisita yung staff 'no, yung staff daw niya, binibisita para yata, may sasabihin yata siya, "My God, Senator of the Philippines, pupunta ka dun para lang sa staff mo." Oh, 'di ba? Oh. So, something fishy talaga 'di ba, guys 'no? So, eto pa, nalaman pa natin na yung pinakahuli na nag-pen ah, 'tong BICAM ay si Cheese at saka si Saldico, silang dalawa. Yung pinakahuli 'no, last touch kumbaga ay si Saldico at saka si Cheese Escudero. So, meaning to say mga kababayan ay maraming maraming, ebidensya 'no. Pero kita niyo naman, hindi pa rin siya ngayon nai-implicate. Wala pa rin yatang, kaso na talagang, masasabi mo na, magdidiin sa kanya dito 'no. At tahimik siya ngayon guys 'no, tahimik siya. So, samantalang kay
dating Speaker Martin Romualdez, wala talaga, eh. Wala siya sa BICAM, wala yung presence niya do'n, wala ang pirma niya, wala ang pangalan niya. Oh, as in wala. Wala din siyang budget na napakalaki 'no, na insertions, as in wala. Hindi rin siya contractor. Oh, unlike po doon sa ibang kongresista na mga contractor, 'yan sinasaldi ko. So meaning to say mga kaibigan, pinipilit lang talaga na isama ang pangalan ni Martin Romualdez kasi 'pag sinama mo nga naman ang pangalan ni Martin Romualdez, idudugtong 'yan sa pangalan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Strategy. Strategy po 'yan. Kaya ito, hayaan na natin ang ombudsman, sabi nga po ni, Yusek Claire Castro, hayaan na natin ang ombudsman ang magsiwalat, mag-reveal ng lahat ng ito bilang respeto. Yan po mga kaibigan. So nagustuhan niyo po ba ang ating pangalawang topic? Paki-ano nga po, paki-comment po ang inyong sagot. At siyempre guys 'no, paki-bayo na po ng like mga kaibigan. Bayo-bayo niyo na po ng like mga kaibigan 'no. Maraming po salamat. At eto guys 'no, eto ang ating pangatlo, yan. Pang-third 'no, third topic po natin, land grabbing complaint. Naku, a group of farmers from Mariveles, Bataan have filed a land-grabbing complaint against former presidential spokesperson Harry Roque, the National Bureau of Investigation said. Ang dami ng kaso ni Harry Roque, no? Patungkol sa land grabbing. Nako, etong si Harry Roque, mga kaibigan, nung hindi pa ito DDS, nung hindi pa ito na-associate kay Digong, ay naku, alam niyo guys, mabuting tao yan eh, no? Ano yan eh, human rights lawyer yan. Pinagtatanggol niya yung karapatan ng ating mga manggagawa. Wala po siyang pakialam sa mga pera-pera guys, no? Siya po ay nagtatanggol sa karapatan ng ating mga manggagawa, ng mga ating mga kababayan, mga mahihirap, mga magsasaka. Siya po, ganyan po siya, no? Dati po, nung hindi pa po siya na-associate kay Digong, nung hindi pa po siya na-associate sa mga Duterte. Human rights lawyer yan, guys. Pinagtatanggol niya ang karapatan ng mga kababayan natin. Pero nung siya ay na-associate kay Duterte, naging DDS, nako mga kaibigan, nagbago, naging mukhang pera, naging mga agaw ng lupa, naging mahilig sa mga illegal na gawain, magpayaman. Meaning to say, ang mga DDS, ang mga Duterte ay isang katulad ng cancer na sakit na kapag nagka-cancer ka, talagang ano, grabe mga kaibigan 'no, ang sistema mo ay talagang, kakainin 'no, yung mga cells at talagang, kakalat yan kapag hindi mo naagapan pagkatapos 'pag na-stage 4 ka na, malala ka na, yun, tigok. Yan po. Yan po si Harry Roque. Meaning to say, bad influence talaga ang mga Duterte. Bad influence talaga. Kapag naging DDS ka, mawawala ang yung prinsipyo, mawawala yung good judgment, mawawala yung iyong pagkatao na maayos na gusto na maging mabuting tao, mawawala lahat yan kapag ikaw ay DDS. Tingnan yung Harry Roque. Oh, maayos dati yan. Mabuting tao yan. Hindi yan nagla-land grab. Pinagtatanggol niyan ang masang Pilipino. Human rights lawyer yan. Naging DDS lang. O, kita niyo ano nangyari sa kanya. Nung naging DDS, naging masamang tao. Siyempre, pag masamang tao ang iyong sinusuportahan, natural magiging masamang tao ka rin. Bad influence, kumbaga, nagiging masama ka kasi bad influence ang iyong mga iniidolo. Ganyan po. Kaya kinasuhan siya, group of farmers sa Bataan dahil sa pang-aagaw ng lupa. Anong gagawin niya sa lupa? Sa pagkakaalam ko guys, eto yung usap-usapan, nila-land grab yan dahil sa gagawin daw na pogo, may gulay. Papalaganapin nila ang pogo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, puro pogo na dito at puro na lang dito mga illegal na gawain, illegal na sugal, scamming, droga. Ganyan po ang mangyari sa ating bansa. At yan po ay babalik kapag si Sara Duterte ay naging Pangulo ng Pilipinas. Babalik ulit dito ang pogo at mga illegal na mga gawain. Yan po ang katotohanan na hindi po ninyo kayang pasinungalingan.
Real talk tayo dito mga kaibigan, walang personalan, 'yan. Okey, nagagalit na naman ako umagang-umaga, eh, 'no? So mga kaibigan, anong masasabi niyo sa ating, topic na 'yan? Paki-comment nga po ang inyong masasabi, 'no, guys, 'no? Kung kayo ay galit, paki-comment niyo rin po mga kaibigan. At kung kayo ay galit sa'kin, paki-comment niyo rin. So guys, pangatlong topic natin, 'no? Okey, hindi po ako galit sa inyo, ha. Bati-bati po tayo, 'no? Kahit sa mga DDS, 'no, bati-bati po tayo dito, 'no? Ah Engagement din po kayo dito 'no, mga DDS at marami pong salamat sa mga nanonood dito, Pinklawan, Dilawan, Marcos loyalists, Marcos supporters 'no, maraming pong salamat 'no. At yung mga nanonood dito na pinakabobo, mga dutae, mga DDS 'no, maraming salamat din. Pakibayo naman ng like 'no, nood kayo ng nood kahit sa channel ko, nood kayo ng nood pero hindi naman kayo nagla-like 'no, pakibayo naman ng like, 'yan. Maraming pong salamat 'no. So eto na mga kaibigan ating, topic. Eto guys, patungkol naman ito sa, um, presyo 'no, presyo ng bilihin. Para hindi sumirit ang presyo ng imported rice, 'yan imported rice na mga kaibigan pinag-usapan natin dito, hindi po yung ₱20 na bigas 'no. Para hindi sumirit ang presyo ng imported rice, pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa mungkahing lagyan ito ng price cap o limit sa presyo ayon sa palasyo. 'Yan, plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng ₱50 na price cap sa imported na bigas matapos nilang ma-monitor ang hindi umanong makatwiran sa pagtaas ng presyo ng produkto. Alam niyo mga kaibigan 'no, konting segue lang, kahapon nung isang araw, kahapon tuloy, nung isang araw mga kaibigan 'no, papunta ako ng, um, Radyo Pilipinas 'no, nung papunta ako ng Radyo Pilipinas. Sandali, kailan ba ako pumunta ng Radyo Pilipinas? Sunday 'yun, 22. Nung 22 mga kaibigan 'no, pumunta ako ng Radyo Pilipinas. Yung nasakyan ko pong bus, nagtanong ako, "Magkano na pumupuntang ano, PTEX?" Sabi ko sa'kin, "The same pa rin po, hindi po kami nagtaas," 'no, sabi ng driver. Um, tapos, sumabad naman yung konduktor, "Opo, hindi po kami nagtaas," 'no. Although kailangan magtaas, pero hindi po kami nagtaas. Yung iba po mga bus nagtaas na, ganyan-ganyan. Sabi ng driver, "Opo, kasi ano, konting tiis-tiis tayo ngayon kasi, ah, krisis ito, Hindi lang naman dito 'tong nangyari sa Pilipinas, sa buong mundo ito, Wala namang may gusto na mangyari ito, sabi ng bus driver 'no. So, sabi ko, "Uy, okey 'tong bus driver na 'to, may utak 'no, may utak, matalino." Naisip ko, siguro BBM 'to, malamang BBM 'to, hindi ito DDS. Kasi kung DDS 'to malamang bobo, 'no. So, naisip ko, reklamador ito kapag DDS ito sigurado 'no, reklamador. Pero hindi siya nagreklamo. So, kuwento-kuwento pa siya, "Guys," sabi niya, kailangan natin ngayon ano tayo, tiis-tiis tayo kasi habang ganito pa yung nangyari." Tapos sabi naman nung konduktor, "Oo nga, pati nga yung sabi nila, mataas na daw mga bilihin." Ay naku, kita mo naman kahit maglagay ka lang ng konting kape sa kanin mo tapos lagyan mo konting asukal, yun puwede na. Ayun, usapan nun nag-usap yung konduktor at yung, driver. Sabi naman ng isa, "Oo nga, ako nga malasahan lang ng kaunti, kanin tapos may lasa lang ng konti, good na ako diyan. Tiis-tiis muna tayo ngayon 'no, kasi kahit na konti lang kita natin alam naman natin krisis ito sa buong mundo, hindi naman natin 'yan mapipigilan, Hindi naman 'yan gusto ng gobyerno, eh." Sabi ko, "Wow, confirm, hindi nga DDS. Hindi nga sila DDS. Malamang sila ay BBM." Kasi matalino, Alam, na world crisis ang nangyayari at alam nila na kapag maiksi ang kumot, mamaluktot, 'di ba? Kasi hindi naman sa buong panahon natin,
namamaluktot tayo, eh. Hindi naman sa buong panahon natin, nagtitiis tayo, eh. Maraming mga panahon na saganang-sagana tayo. Pero dahil world crisis ito, hindi ito mapipigilan, dapat lang matuto tayong mamaluktot. Pero kahit world crisis ngayon, lilipad kami, mag-e-airplane kami, pupunta sa ibang bansa. Gamit ang aming sariling pera at hindi pera ng bayan. Oh, 'di ba? Naku, mainggit naman mga DDS nito. Maiinggit naman ang DDS nito. Take note, lilipad kami, pupunta kami ng ibang bansa. Walang nagdo-donate sa'min. Wala kaming sponsor. Galing ito sa aming pocket. Oh, 'di ba? Unlike sa iba diyan, yung mga Green Crocs, "Ay pupunta ng ano, ay naka-sponsor." Yung iba naman, "Ay ang galing mag-solicit." Ginagatasan yung ating mga kababayan, mga OFW, puro na lang solicitation. Wow, nakakuha ng libo-libo 'no, na hundreds of thousand ang nakukuha sa panggagatas sa ating mga kababayang OFW. O ibahin niyo kami mga BBM, ibahin niyo kami dahil kami ay merong prinsipyo, 'no? May prinsipyo, gagamit kami pera namin at hindi pondo ng bayan, hindi binabayad sa amin ng mga kung sino-sino para manira, hindi katulad ninyo, mga DDS, mga influencer, mga vloggers, binabayaran kayo para sirain ang pangulo at ang gobyerno. Oh, 'di ba? Kami hindi kami gano'n 'no, mga guys, konting segue lang, 'yan. Okay mga kababayan 'no, nagustuhan niyo ba yung ating topic? Paki-comment lang dito. Eto pa mga kaibigan 'no, so ayan guys, para hindi po sumirit ang pagtaas ng presyo ng imported rice 'to alam naman natin may mga kababayan tayo na sosyal. So, hindi po kakain ng mga ₱20 sa bigas, ayaw po ng mga ₱35 sa bigas, ayaw ng ₱40 sa bigas, gusto ay medyo mahal na bigas. So, para po hindi sumirit ang presyo, open po 'no, open po sa mungkahi na lagyan ito ng price cap 'no, sa halagang ₱50 na price cap. Okay. So, tingnan po natin mga susunod na araw kung ano pong mangyayari sa balitang ito 'no. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, dating yung white karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
De